Mga karangkada, live traffic update muna tayo. Unahin natin yung traffic situation dyan sa may Cubao, no? Partikular dyan sa may EDSA Farmers. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng inyong mga screens. Yan yung northbound lane ng EDSA. So yan yung galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at bumabaybay ng EDSA at papasok nga sa Quezon City, papunta ng Quezon Avenue. Sa ngayon ay moderate to slow moving ang daloy ng mga sakyan. Bagamat holiday nga ngayon ng Quezon City, pero marami pa rin naman ang may pasok. Kaya may konting build-up pa rin habang paakyat kayo ng Cubao Underpass. So kung kayo ay papunta ng Mega Q-Mart, may konting pagbagal na. Samantala na sa left side ng inyong mga screens, yan naman yung galing ng Quezon Avenue, galing ng East Avenue, papunta ng Cubao at papunta ng Santolan area. Sa mga motorista na southbound lane ngayon ng EDSA Cubao, walang magiging problema. Maluwag ang daloy ng trapiko. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may Commonwealth Avenue. Unahin natin yun na sa right side. Yan yung mga galing ng Fairview, galing ng Novaliches, galing ng Tandang Sora. Maluwag ang daloy ng trapiko kung dyan kayo ngayon papunta kayo ng Elliptical Road. So yan yung mga papunta ng Quezon Avenue, papunta ng East Avenue. Walang maging problema ang mga motorista. Gayon din naman sa left side, no? Ito yung papunta mula Elliptical Road, papunta kayo ng Fairview at papunta ng Novaliches. Sa mga oras na ito ay maluwag pa naman ang daloy ng trapiko. August 19, 2025, Martes. Teki ka ba? Malaking tulong kasi ang teknolohiya, lalo na kung sasabayan ang ating mga benepisyo. Mamaya pag-uusapan natin kung paano makakatulong kina lolo't lola ang Senior Citizen App. Gamitin din natin ang teknolohiya para tumutok sa arangkada, para updated sa mga maiinit na issue at balita. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Sa pulsa video, 6 na taong gulang na bata, sinakal at inuuntog sa mesa ng isang estudyante. Lalaking nagsusumba, bigla na lang sinaksak ng isang retiradong pulis. Ang suspek tamang hinala raw sa biktima. Mga kontraktor na hindi sumipot sa pagdinig ng Senado sa issue ng flood control projects, ipinapasupina. Isang kontraktor na dumalo, sinabon ni Senator Rodante Marcoleta. Higit 2,000 pasyente sa East Avenue Medical Center nakinabang sa Zero Billing Program ng Pangulo. At street dancing at float parade ibinida sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Nauwi sa sakitan ng rider laban sa konduktor ng bus at driver ang away trapiko sa Cebu. Iniimbestigahan naman ng otoridad ang pananakit ng isang college student sa 6 na taong gulang na bata dyan din sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Cebu News Correspondent Clark Pasuit. Sapul sa CCTV ang pangbubugbog at pananakit ng isang college student sa isang 6 na taong gulang na bata sa loob ng isang computer shop sa Mandaue City. Kita sa video na biglang tumayo ang isang lalaki at hinabol ang bata na hinawakan naman ng kanyang kasama. Sinakal ito at inuntog ang ulo sa lamesa. Ang insidente nangyari noong nakaraang Huwebes at nag-viral matapos ipost ng may-ari ng computer shop sa social media. Agad namang pinaimbestigahan ng Konseho ng Mandaue City ang insidente. Inaalam pa ngayon ang pagkakakilanlan ng mga estudyanteng nasangkot sa pananakit sa menor de edad. Samantala sa bayan naman ng Konsolasyon, sapul sa video ang suntukan ng isang motorcycle rider laban sa driver at konduktor ng bus kahapon. Ayon sa pasahero na kumuha ng video, mabilis ang pagpapatakbo ng bus. Sa lakas ng pagpapatakbo nito, nagtumbahan ang mga pasahero na sakay ng bus nang bigla itong prumeno. Munti ka namang tamaan ng motorsiklo sa unahan ng bus. Dahil rito, inakyat ng rider ang bus upang pagsabihan ng driver. Ngunit nauwi ito sa suntukan. Matapos mag-viral ang video, pinaiimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Ipinatawag din ang operator ng naturang bus. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita.
Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin habang nagzuzumba. Ang itinuturong dahilan, selos. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Don Chu. Itajog ko. Sugatan ang 62 anyos na empleyado ng DPWH sa Ormoc City matapos siyang pagsasaksakin nitong linggo ng umaga habang nagzuzumba sa Ormoc Plaza. Ayon sa mga otoridad, bigla na lang nilapitan ng sospek na retiradong pulis ang biktima sa kainundayan ng saksak. Pumupunta po sa plaza po dahil malapit po sa dagat po. Yun doon po may namamag-jogging, nagsusumba, isumba po doon, nag-participate po sila. Doon po nakita nung suspect na nandun din yung biktima. Suddenly, stab niya po, sinaksak po 2 beses po sa likod. Selos ang tinitignang motibo ng pananaksak. Pinagdududahan daw ng sospek ang kaniyang misis at ang biktima na may relasyon. Lumalabas po na may jealousy po yung motive po nito. Parang yung suspect po natin nagsususpita po na may intimate relationship yung wife niya sa kasamahan niya po sa trabaho po. Patuloy pa ang ginagamot ang biktima. Naaresto rin kalaunan ng sospek na nahaharap sa reklamang frustrated murder at illegal possession of deadly weapon. Don Leandro Chu, umaarangkada sa pagbabalita. Sugatan ang 2 tao matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang Delica van sa kahabaan ng Tabuk-Bontoc Enrile National Road sa Dupag, Tabuk City, Kalinga. Agad nagsagawa ng rescue operations sa mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, PASIL PNP, Bureau of Fire Protection at mga residente. Batay sa investigasyon, galing ang van sa bayan ng Pinukpok at papuntang Ilocos Sur nang biglang nawalan ng preno. Biglang umatras ang van mula sa pataas na bahagi ng kalye at nagtuloy-tuloy sa Pasig River. Isa sa tinitingnang dahilan ng aksidente ay ang overloading. Mabigat kasi ang mga tiles na karga ng van at posible umanong hindi ito kinaya ng sasakyan pagdating sa paakyat na bahagi ng kalsada. Ligtas na ang 2 sakay ng van. Samantala, tinulugsa ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang ilang vloggers at trolls ng Die Hard Duterte Supporters o DDS dahil sa umunoy pagpapakalat ng fake news. Una na rito ang video mula kay Misty Vlogs na nagpapakita ng 3 kabataang nagmomotor na naglagay ng wooden bench sa kalsada na nagdulot ng aksidente. Gayong sa Indonesia naman pala ito kuha at hindi sa Pilipinas. Sa video naman na in-upload ni Kerwin Salvador de la Cruz, isang grupo ng kabataan ang nanaga ng isang lalaki. Pero nang i-verify, galing pala ito sa Vietnam ang video. Sa ikatlong video naman, ipinapakita ang rumble ng isang grupo ng mga kabataan pero nang i-verify ay sa Indonesia naman pala ito naganap. Ang panghuling video naman na kuha sa Cebu ay alitan ng bus at hindi ang sinasabing robbery ng uploader. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Meta para tanggalin ang mga nasabing video at kasuhan ang mga uploader. Wala na talagang magawa, kundi ito na lang ang kanilang ginagawa. Pasamain ang mukha ng ating bansa na para bang napakagulo natin. Hindi naman totoo. So ngayon, ito ipapatake down din natin ang vlog na ito at kakasuhan din natin. Nagsimula na ang proseso ng pagpili ng susunod na ombudsman matapos ang 7 taong termino ni Samuel Martires na nagwakas noong Hulyo. May umaarangkada ang balita si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Opisyal nang inanunsyo ng Judicial and Bar Council ang listahan ng 17 aplikante na sasalang sa public interview simula Agosto 28 hanggang Setyembre 2 sa Session Hall ng Korte Suprema. Highlight sa listahan si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos umugong ang balita na inalis na ito sa listahan dahil sa umano'y reklamo laban sa kanya sa ombudsman. Bukod kay Remulla, isa sa mga matitibay na pangalan si Michael Aguinaldo na
dating chairperson ng Commission on Audit. Kasunod ng kabi-kabilang paglitaw ng mga isyu sa bansa na posibleng dawit ang ilang mga opisyal ng gobyerno, kritikal ang pagpili ngayon ng bagong ombudsman. Ayon kay dating Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas. At this point, dapat yung ombudsman katakutan. No? Ibig sabihin, wala siyang hanky-panky sa usapin na ito. Dapat, katulad ng sabi ng Presidente, kahit malapit sa kanya, ay dapat tugisin kung nagkamali. Ang ombudsman kasi ang itinuturing na independent watchdog laban sa katiwalian sa gobyerno. Halimbawa, sa usapin ng corruption sa gobyerno, dyan sa usapin ng mga insertions, no? Mahalaga dyan yung ombudsman dahil siya nag-iimbestiga. At kung yung mapapatunayan na yung anomalya ay nangyari na mahigit 50 million, plunder yan at non-bailable yan. Crucial dyan yung role ng ombudsman at saka justice secretary. Para kay Llamas, maganda ang track record ng mga aplikante bilang susunod na ombudsman. Ngunit magkakatalo na lamang ito kapag isa-isa na silang sumalang sa gaganaping interview. Maaari ring maghain ng opposition o reklamo laban sa sinumang aplikante hanggang Agosto 26. Ang papalitang si Ombudsman Samuel Martires ay nagsilbi ng buong 7 taong termino at nakilala sa ilang desisyon na nagbawas ng transparency requirements para sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal. Mario Campo, umaarangkada sa pagbabalita. Ipinag-utos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga transport groups na magsumite ng position paper. Kaugnay ito sa kanilang hirit na pisong dagdag sa pasahe bilang bahagi ng provisional hike para sa public utility jeepneys. Sinabi ni LTFRB spokesperson Attorney Zoj Daphne Usita, nagbigay sila ng tinatawag na non-extendable period na 10 araw kasunod ang hearing nitong Lunes. Lumalabas kasi na sa kanilang unang petisyon na pinasa noong ngayong buwan, gusto ng transport group na maging permanent ang 1 peso na provisional fare. Dahil dito, pinasusumite sa kanila ang position paper na magja-justify dito. Sinabi ni Usita na dati nang inaprubahan ng LTFRB ang provisional increase noong Oktubre 2023 na nagtaas mula 12 pesos hanggang sa 13 pesos sa minimum na pasahe. Inilunsad nitong August 15 ng National Commission of Senior Citizens at Department of Information and Communications Technology ang Digital National Senior Citizens ID sa pamamagitan ng eGovPH app. Sa pamamagitan ng digital ID na to, madali nang ma-access ng mga senior citizen ang kanilang benepisyo mula sa gobyerno, discount at health services nang hindi na kailangan ng pisikal na dokumento. Ang inisyatibang ito ay nakahanay sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa digital transformation, pagpapabuti ng serbisyo at pagpapalawak ng social protection. Dahil sa bagong platform na ito, hindi na kailangang pumila ng matagal ang mga senior citizen para makapag-apply o makakuha ng serbisyo mula sa gobyerno. Para mas maintindihan natin kung ano nga ba itong Senior Citizens app na ito, makakausap natin si Yusek David Almirol Jr., ang Undersecretary for E-Government ng Department of Information and Technology and Communications Technology o DICT. Magandang hapon, Yusek Almirol. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya. Kasama ko po si Jack Batallones. Yusek, pwede po ba ninyong ipaliwanag kung ano itong Digital National Senior Citizens ID na ito at saan-saan po ba ito pwedeng magamit? Okay po, meron pong bago tayo po ngayon na innovation. One of the new features po ng eGov Super App, ito po yung Digital Senior Citizen na automatic na po yan na magpapakita the moment po na 60 years old or above tayong mga Pilipino. Hindi na kinakailangan po mag-apply. Basta mag-download lang po ng eGov app, automatic na pong magpapakita yung ating senior citizen, digital senior citizen. So ang gamit po nito ay para hindi na kinakailangan pong pumila yung ating mga senior citizen sa mga LGU para lang po magkaroon po ng physical card. No? So it will give them more access sa mga benefits po ng mga mahal nating mga senior citizen.
And sir, kung sakali ba yung anong mangyari doon sa physical card, hindi na po ba mag-i-issue? At ito na lang talaga magiging basehan. So ang lumalabas bali sir, dahil doon sa eGov app, ilalagay mo yung birthday mo, automatic siya na mag-i-issue kagad ng card or hindi na kailangan mag-apply, i-register? Automatic na po yun kasi po naka-integrate na po sa National ID ang ating eGov Super App. Meron pong nasa 93 million na po na captured po natin sa National ID. So lahat po ng 93 million na yon habang pong nagkakaedad dahil nandun na po yung birth certificate, yung birth date po nila, automatic na pong na-generate yung ating senior ID. And yun Ito nga- kung meron kang national ID, ano? Oo, yun Opo. yung kinukuha sa PSA, tama po? Yeah, I think PSA nga yata yun. Tama po ba PSA? Tama, yun? Ninya and Jack, no? So, Kasi ako wala pa akong ganun. Sorry Ako sir, din, ako hindi- wala pa ako akong din po, ganun wala eh. pa. Kailangan ko mag-apply. Opo, so anyway, so ito po yung may national ID na kinuha sa PSA. tama po. So, kapag nakakuha ka po ng national ID mo sa PSA using the eGov app, makikita mo na rin po doon yung mga iba-ibang klaseng ID mo. Pati mo na po yung digital national ID, yung senior citizen, yung PhilHealth ID, pati po yung PRC ID nandun na po. Pati po yung driver's license na rin, pati yung digital driver's license. So, in a single app po, ma-access mo na po ang napakaraming mga services po doon sa ating eGov Super App. So yung mga plastic na cards ay magiging obsolete. Titigil na po tayo sa pag-i-issue ng ganon? In the future po, no? Pero syempre, hindi naman po ito biglaan at yung mga meron pong naka-issue na po ng mga physical, magagamit pa rin pa ho yun, Jack. Kasi katulad natin, wala pa tayo. Kailangan mag-apply muna kami ng national ID para maka-avail nga nitong napakagandang proyekto po ninyo, para isa na lang, sa senior citizens. Pero yun nga lang po, paano yung verification natin na kung talagang senior, kasi kumbaga paano yan, ano ba yung mga sinasubmit ba usually, pa nag-a-apply na national ID? Automatic po yun. Kapag pumunta ka po sa pag-a-apply sa halimbawa, if you go to a PSA to register, doon po kayo magkakaroon ng biometric registration at kasama po yung birth date po doon. The moment po na nilagay yung sa system, sa PSA registration, alam na po agad-agad yung birthday. So, ibig sabihin po yan, alam niya po kung nagkakaedad ka na. Like po tayo, later on, pag naging 60 years old tayo, magugulat po tayo, nandun agad-agad po yung ating senior citizen. We don't need anymore to fall in line and get it. Actually, malaking tulong po yan, pero hindi lahat kasi ng senior citizen ay techie, no? So, syempre, pag hindi sila techie, walang smartphone or internet access, ay hindi sila makikinabang sa programang ito. Yusek. Opo, so kung just in case po na talagang walang smartphone, no, yung ating mga senior citizen, magagamit pa rin naman po yan yung pong mga luma po nila o yung mga plastic card po nila po, no. Pero pag yung mga senior citizen naman na hindi marunong sa technology, pwede po silang magpatulong sa kanilang mga anak o sa kanilang mga apo para po para kahit wala silang daladalang physical card, magagamit na po nila using yung kanilang cellphone. Yun nga kasi. Hassle, minsan nakakalimutan yan. Oo. Tsaka siguro naman sir, ito yung hindi yung tipo ng app na kunyari every 3 months kailangan ka magpalit ng password. Dahil ako nga, minsan nakakalimutan ko na kagad yung mga password ko dahil bawal kang umulit ng password, di ba? Lalo na pag mga senior citizens, I'm sure, although for security din naman yan, pero hindi naman siguro ganun ka-complicated itong app na to. Naku po, napaka-user-friendly po ng ating eGov Super App. In fact, kapag nakapag-register na po kayo, hindi nyo kinakailangang ulitin na naman na mag-register, mag-login sa napakaraming government services. Halimbawa po, pag may eGov app ka na, nandyan na po yung PhilHealth mo, kita mo na yung contribution mo, benefits mo, konsulta packages mo, nandyan na rin yung Pag-ibig, GSIS, pwede ka mag-apply na ng trabaho, nandyan na rin yung e-travel, nandyan na rin po yung tourism, agriculture. So, kompleto na po siya. Marami na pong mga functionalities po yung eGov Super App. So, isang beses ka na lang po doon para hindi na kinakailangan pong paulit-ulit na lang na mag-submit po ng mga documents at pipila pa tayo sa mga government premises. So, aside from the senior citizens digital ID, pwede akong kumuha dyan ng SSS ID, PhilHealth ID, Pag-ibig ID, dyan po sa eGov PH app. Hindi lang ID, Ninya, pati services, Kaya makikita mo na rin makikita mo yung contributions mo, yung loans mo, yung benefits mo, at pati po yung pag-a-apply nyo ng mga iba-ibang government services. In fact, pwede ka na rin pong mag-renew ng mga services like ng driver's license. Huwag ka nang pumila. Sa bahay ka na lang. Pwede ka na pong mag-renew ng driver's license mo. Pati okay. PRC license mo,
at iba-ibang mga government services pa. Pero curious lang ako, sir. Kunyari lang, sa traffic violation, mahuli ako, i-honor ba yun na ipapakita ko yung digital ID ko digital license ko? Opo. So, pwede. nilaunch po yan ng LTO at DOTR, yung Digital Driver's License, I think, last month. So, kapag meron ka ng digital driver's license, pag nahuli ka, pwede pong ipakita na po yan. Hindi pwede pong, magkaroon ng fake yan. Kasi po yung digital ID natin, meron po siyang security na gumagalaw. So, hindi pwedeng i-screenshot. So automatic po yun, ano? Kunyari, kami ni Jack may driver's license ngayon. So pagka nag-register po kami sa app na yan, ay lalabas po yung mga yan kasi meron na naman kaming ganong ID. Opo, meron lang po kayong i-click doon sa LTO para may mga konting questions lang po doon. Kapag nakita ng system na valid pa naman yung driver's license nyo, magpapakita po agad-agad. You don't need to pay anything po. Magpapakita Kasi- agad-agad yung inyong digital driver's Kasi license. yung ID ko papel pa rin eh. Hanggang Valid ngayon. siya, pero papel. Maganda magkaroon ka siguro ng Oo, digital. oo, diba? Tsaka sir, ito na yung partner niya. Alam naman natin, ang galing ng mga Pinoy, di ba? Meron nga natin, na-guest natin si sir, yung sinasabi, naha-hijack. Ay, Kasi, nako, ay naging biktima ako niyang kamakailan. Yun nga, yung Hindi mga... naman ako biktima, may nag-hijack dun sa, yung kunyari, yung totoong nag-i-email sa'yo ng Oo. bangko mo, Yes, biglang may oo. nagsabing pwede kang... Okay, tsaka mismo yung mga telecom, di ba sir? May mga nagpapadala mga text messages. Kasi ang galing na ng Pinoy. And ilalagay natin sa isang app yung mga personal information natin. Katulad nito mga seniors, gaano ho ba ka-secure ang information na ibinibigay natin o nilalagay natin sa eGov app? Ako po, kaya po natin nilaunch ang eGov app, security po yung inuna natin, no? At aside sa encryption po nito, ay mobile app po ito. Yung pong mga nai-scam, yung pong nakiklik ng mga link, no? Kasi website po kasi talagang napakaraming hackable na ngayon sa mga websites kasi pinapasok mo manually yung password mo, Oo. yung email mo. Pero sa eGov app po yan, may mga security features po tayo dyan. Meron po siyang 3 security features. So aside sa password at email mo, may OTP ka pa, at meron pa hong national ID verification na ikaw nga talaga yung gumagamit. So yun po yung ating dinagdag po na security layer natin. But sir, for example, kami ni Jack wala pang national ID. Can we still register dyan sa app and, i-input yung ibang ID namin, like for example, driver's license? Pwede pa rin po kami mag-register? Pwede po. So meron tayong eKYC. So meron pong validation po yan kung authentic po yung inyong in-upload po na na ID. Okay. Pero kung meron ka ng national ID na nag-register ka na, you don't need to upload anything. Yung AI na po yung bahala po na mag-authenticate na ikaw nga yun. Kaya importante. Pero kung talagang hindi ka pa nag-register like you and Jack, kailangan niyo pong mag-upload talaga ng other ID po ninyo for validation po na ikaw nga yun. Okay. Alright, okay. Mag-a-apply na po Oo, kami. bukas na bukas po. PSA, hello, we're coming. Ayan. Yes. Maraming salamat, Yusek David Almirol, sa inyong oras at malinaw na paliwanag dito po sa mga digital national IDs po natin. Thank you. Salamat sir. Maraming salamat, Jack and Nina. Napauwi na sa Pilipinas ang 39 na Pilipinong biktima ng human trafficking mula sa Nigeria. Sa pagtutulungan ng Department of Migrant Workers at ilang pang ahensya ng gobyerno, nakarating na sa NAIA Terminal 3 ang mga Pilipino mula sa Lagos, Nigeria sakay ng flight QR932. Naaresto ang mga Pinoy noong December 2024 ng gobyerno ng Nigeria dahil sa pagkakasangkot sa cryptocurrency at love scam operations. Pinangakuan umano ang mga Pinoy ng $1,000 na sahod kapalit ng 6 na buwang kontrata at libreng boarding house. Pero pinilit silang magtrabaho sa cyber scam matapos pagbantaan at itago ang passport. Sa tulong ng Philippine Embassy sa Abuja at ang Honorary Consulate sa Lagos, nakapasok sa plea deal ang mga Pinoy para mapabilis ang kanilang paglaya. After 12 years, ikinasal na ang celebrity couple na si Edgar Allan o E.A. Guzman at si Shaira Diaz. Sa kanilang unang interview bilang married couple, ang dalawa may nakakatuwang revelation. Alamin ito sa umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia.
Naging talk of the town ang star-studded wedding ng celebrity couple na si Edgar Allan E.A. Guzman at Shaira Diaz last week. Pero mas kinagiliwan ng netizens ang first interview ng newlyweds. Sa tell-all interview, inamin kasi ni E.A. na sa first night ng newlyweds, tinulugan siya ng kanyang wifey na si Shaira. Paliwanag naman ni Shaira, 2 a.m. na siya nakatulog matapos pagpuyatan ng pagsusulat ng wedding vow. Naintindihan naman nito ng kanyang husband pero aminado silang isa ito sa nakakatuwang memory ng kanilang kasal. Naging laman ng headlines noon ang couple dahil sa kanilang kakaibang desisyon para mag-practice ng celibacy o sexual abstinence bago ikasal. 12 years nang magkasintahan si E.A. at Shaira at noong 2021 nang ma-engage ang dalawa. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita. Sa aming pagbabalik, online gaming hub na ino-operate ng 5 dayuhan at 2 Pinay, sinalakay. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Magsasagawa ng masusing technical at financial audit ang Department of Public Works and Highways sa mga nasirang dike sa Oriental Mindoro. Kasunod ito ng pagbahang dulot ng habagat at sunod-sunod na bagyo. Gustong malaman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan kung sino ang contractor, nag-supervise at kung paano ginawa ang proyekto. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor matapos makita ang mga nasirang dike na ginastusan ng bilyong piso. No-show ang ilang inimbitahang kontraktor sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, ipinapasabpina na sila para dumalo sa susunod na pagdinig. Nasabo naman ang isa sa mga kontraktor na dumalo, pati na ang DPWH. Yan ang umaarangkadang balita ni Zandro Ochona. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bonoan? Umpisa pa lang ng pagdinig, nasermonan na agad si DPWH Secretary Manuel Bonoan ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Rodante Marcoleta. Ipinakita niya ang isang proyekto kung saan anya 80% nito ay lupa, 15% semento at 5% bakal. Mainit na kasi ang ulo ng mga senador matapos na 7 lang ang magpadala ng kanilang kinatawan mula sa 15 kontraktor na nabanggit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatanggap ng karamihan sa mga flood control project sa bansa. Para hong ginagawa itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin, not a small change, Mr. Chair. Binosisi rin ang sinasabing isang ghost flood control project. So 400 plus million for that particular area na 5 projects, Your being Honor. suspected as ghost project. Well, some of them, Your Honor. Some of them, okay. How did they get that through bidding? They participated in the bidding, Your Honor. Oh, how did that budget get into your budget, the DPWH? Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor, because there are many sources in 2025. Let me just point out that some of the projects were included in the National Expenditure Program that has been submitted to Congress. And of course, there are projects that were actually added on in the General Appropriations Act. Para kay Senador Mig Subiri, hindi dapat isisi ang lahat sa DPWH. Hindi kasalanan ni Sec yun, Mr. Chairman, kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakaigpit. And the DBM also knows that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po sila magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Nasabon din ang isa sa mga kontraktor dahil hindi malinaw ang mga dokumentong nakuha ng mga senador na kapareho ng pangalan ng kanyang hardware store. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A?
At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ipagpapatuloy ang mga naiwang issue para sa susunod na pagdinig. Zandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Ilang linggo na rin na napag-uusapan ang problema sa mga maanumalyang flood control. Pero may iba pa nga ba na dahilan kaya't bumabaha sa isang lugar? Para kay Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo, may iba pang dahilan sa pagbaha. Alamin nga natin kung ano yan at dahil dyan makakausap nga natin sa linya si Congressman Momo. Magandang gabi po, Congressman. Magandang gabi Ninya, magandang gabi din sa inyo, sa kasama mo si Jeff. Apo. At lahat ng tagapakinig mo at tagapanood sa gabing ito, magandang gabi sa inyo. Congressman, sabi mo po lagi na lang sinisisi sa flood control ang pagbaha, pero may iba pang mga dahilan. Ano po itong mga dahilan na tinutukoy niyo po? Yes, Ninya, totoo yun. Ang tanong ko nga, what's wrong with flood control, no? Ang flood control, kung ayusin lang ang pag-implementa nito, ayusin lang ang paggagawa nito, walang masama sa flood control. Kung hindi, nakakatulong talaga ito, no? Ang dahilan, dahil hindi lang naman ang flood control ang component na makasolbad sa problema ng baha, no? Una, flood control, of course, yung mga engineering structures. Pero ang pangalawa nito, Ninya, yes, of course, ang solid management, isa rin yan, ano? Yung pag-manage ng basura natin, kung saan natin itinatapon-tapon lang itong lahat na ito. And then yung land management, no? Land use, isa din sa importante yan. Pangatlo, of course, ang reforestation or kaya pag-alaga ng ating mga bundok, kung saan ang galing ang ating ang tubig, ano? Lalo na yung mga highly protected areas, yung mga watershed, no? At pangatlo, of course, yung climate change. Marami ho itong dahilan kung bakit malaki ang baha na ngayon, malakas ang baha ngayon, at bumabaha hindi lang sa Manila kundi sa mga karatig probinsya at ibang probinsya ng ating Pilipinas. And Congressman, I think last week nagkaroon kayo ng inquiry sa Kamara tungkol na rin dito sa mga flood control programs. At may sinabi nga may problema din sa dredging. Ano ho pa ba yung nakikita, ano pa ba yung mga lumabas last week po na mga naging problema natin with regards sa pagbaha po? Well, una, number one, noong nakaraang July, malakas ang buhos ng ulan according to FCOS, yung instrument that measures the rainfall. Ang 40% of the total rainfall for the year ay binuhos lamang sa isang buwan. And most of that, 28% of the total average rainfall in 1 year ay binuhos lamang sa month of July 19 to 25. Ibig sabihin, 28% or almost 30%, one-third of the total rainfall in a year ay binuhos lang sa isang linggo po. Kung kaya, nang tinanong ko ang taga Department of Public Works and Highways, ang taga DOST kung ano ang flood control scale nito in terms of return period, ang sabi nila 100-year return period. Pero yung ating mga drainage system existing ngayon ay nasa 5 to 10-year return period lang. Ibig sabihin, maliit. So kung 100-year return period ang buhos ng ulan at 10 to 15 lang ang ating mga drainage system, of course, kung hindi pa kasi nagbago ang lahat ng mga drainage system natin, internal man or lateral drainage or main drain, of course, talagang mabubulunan ho ito ng sa laki ng volume ng ulan. And Congressman, no, alam ko is magkakaroon, kahapon, last week nga nagkaroon kayo ng inquiry sa Kamara, pero hindi pa yun yung mismong investigasyon sa mga anomalya nga sa mga flood control projects. Ang tanong po dito is, doon sa ginawang presentation ay sinabi na may mga miyembro din ng Kamara na mga contractors din po. Paano kayo mag-i-investigate kung sakaling yung mga kasamahan nyo po mismo sa Kamara ay pwedeng masangkot dito?
Yes po. Totoo naman na mayroon, ano. Unfortunately, or I don't know, no, yung mga nagiging mga contractor dati, I mean, their livelihood, ang kanilang negosyo, wala pa sila sa kongreso, ay talagang mga contractor na, at eventually nagiging congressman. Of course, negosyo nila yun, no? And probably, before they were elected, there are projects na nakakontrata sa kanilang mga pangalan. Yes, yan din ang isang problema natin kung paano nga natin magiging fair and sa tingin ko naman, ano, yung TRICOM na bubuuin, fair yan, walang kinikilingan yan, baka pwede naman magtanong lahat at nakamonitor naman, ito ang ating media, open to public naman yun po, makita nila kung ano ang mga tanong at anong mga sagot ng ating mga tinatanong ng mga resource person. Congressman, ito po yung balita kanina na ang dating congressman na si Arnie Teves ay willing daw mag-testify on alleged graft dun sa mga flood control project na yan, according to his lawyer, ano, na si Attorney Topacio. Ano pong masasabi niyo dyan? Well, kanyang ano yan, kanyang desisyon yan, no? At kanyang pribilehiyo naman yan as a private citizen, pwede naman siyang magsalita, no, tungkol doon sa mga nalaman niya na mga anomalya sa flood control. Ako mas gusto ko nga yan para at least malinawagan ang lahat na kung talaga namang totoo yung sinabi niya or ano sasabihin niya, then I think she most welcome na decision niya na at least makatulong naman sa investigasyon. And ano po masasabi nyo, Congressman, doon sa lumabas po na report na inano mismo ng Pangulo, na doon sa 10 flood-prone areas, 5 lang doon yung talagang nabigyan ng mataas na budget. Tapos yung 5 ay na nakasama sa top 10 na mataas ang budget para sa flood control projects ay hindi naman pala flood-prone area. May sinasabing mismatch. Ano ho masasabi nyo tungkol po dito? Well, actually, ganito ang process ng pag-approve ng ating budget. Ang Office of President or Executive Department through its agencies of government ay magsusubmit ng NEP or National Expenditure Program. Then, when consolidated by DBM at maaprubahan ng Presidente, Office of the President, isusubmit nilang NEP or National Expenditure Program sa Congress for deliberation, di ba? Hihimay-himayin yon. So yung sinosubmit nila ay mga proyektong galing sa kanila. Ibig sabihin, ang mga ahensya ng gobyerno ang naglalagay through their PAPs or project activities and programs na nakalagay doon sa kanilang mga mandato. So kung ganoon, sila ang naglalagay ho ng proyekto niyan at hinihimay-himay lang naman ng proyekto ng Kongreso. And when you mean Congress, that's the lower and upper house. Ang akala kasi nila, di ba katulad halimbawa, gagawa kami ng ordinary bill or batas. Batas din kasi ang General Appropriations Act, no? Opo. So ang ginagawa, ipipresent sa Congress, i-deliberate sa Congress, after third reading, iakyat doon sa Senate at sila naman may kanilang version din, no? At kung may contradicting provisions, they will come up with a BICAM, no, para at least ma-resolve ang problema na yon. So ibig sabihin, Congress is composed of 2 houses. So dalawa yung hihimay. So sa amin, ang NEP, ang dito sa lower house, ang NEP, ang hinihimay namin. Ibig sabihin, yung presentation na ginagawa at binibigay sa amin ng proyekto ng bawat ahensya ng gobyerno, hindi lamang DPWH, hinihimay, nire-review yan ng membro ng Congress. Okay. Naku, maraming salamat po, Congressman Momo. And antabayan na namin yung pagsisimula po ng mismong investigation ng Kamara tungkol sa mga sinasabing flood control projects na maanomalya. Maraming salamat po, Congressman Momo. Mabuhay po kayo at magandang gabi. Yes, Jeff, thank you. And thank you so much for the time. Thank you. Matapos bisitahin ang Eastern Visayas Medical Center kahapon, ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang East Avenue Medical Center sa Quezon City ngayong araw. Ang detalye sa umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones.
Isa-isang tinignan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng medical accommodation process sa East Avenue Medical Center sa pagpapatuloy ng kanyang pagbisita sa mga DOH-accredited hospitals upang tiyakin na naipapatupad ang zero billing policy ng maayos para sa mga nagpapa-admit sa mga service ward o charity wards. Hinihikayat niya ang publiko na tumulong na ipakalat ang magandang balitang ito. Ayon sa Pangulo, mayroon lang mga mangilan-ngilan ang nagdadalawang isip pa rin dahil sa kakulangan sa kaalaman sa programa. Kailangan din na malaman nila na merong ganito, na zero billing na. Lahat ng pinuntahan namin ay tinignan namin kung ano yung PhilHealth na kontribusyon. Siyempre, iba-iba, case to case, iba PhilHealth na kontribusyon, ano yung sa DOH. At yung kaduluduluhan, lagi naman zero billing. Mula noong inanunsyo ng Pangulong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA, ang zero billing policy, umabot na sa higit 12,000 pasyente sa Eastern Visayas Medical Center at higit 2,000 naman sa East Avenue Medical Center ang nabenepisyuhan. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding. Hinimok din ng Pangulo ang publiko na isumbong sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong 8888. Kung may mga ospital ng DOH ang hindi nagpapatupad ng naturang patakaran at iba pang irregularidad sa mga pampublikong paggamutan. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Nagbabala ang Department of Agriculture laban sa epekto ng maanumalyang flood control projects. Maaari kasi itong maging banta sa supply ng pagkain sa bansa. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Kapag umuulan, masaya ang ating mga magsasaka dahil maraming pananim ang matutubigan. Yan ang paniniwala ng ilan. Ngunit taliwas pala dito ang sentimiento ng Department of Agriculture, lalo na't mainit ngayon ang usapin sa mga maanumalyang flood control projects. Pag sobra at matagal nakababad yung ating mga pananim sa tubig baha, hindi yan nakaka-recover at eventually namamatay. Taon-taon, tinatayang nasa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ng palay ang nasisira dahil sa pagbaha at bagyo. Kasama na rin yung damage of course sa high value, sa mga gulayan, yung pagkalunod, pagkamatay ng ating mga alagang hayop. Yung pinakamalaking record natin nasa 30 billion losses. Ayon pa kay Demesa, may dual purpose ang mga dam at water impounding projects. Patubig tuwing tag-init at panangga laban sa pagbaha tuwing tag-ulan. Ang tawag kasi natin dyan, technically speaking, ay water impounding projects. Correct. No. Natural purpose niyan ay i-imbak yung tubig mula sa ating mga watershed at dahan-dahang i-release yan para sa mga patubig. Effectively, ma-flush out din yung sobrang tubig. Ayon sa tala ng DA, nasa higit 3.53 billion pesos ang tinatayang damages na natamo ng agriculture sector mula sa mga nagdaang bagyong Krising, Dante at Emong. Kaya panawagan ng ahensya, dagdagan at ayusin ang flood control projects para hindi malugmok ang agrikultura at masiguro ang sapat na supply ng pagkain para matiyak ang food security at kabuhayan ng mga magsasaka. Naturally, yung ating mga palayan, kailangan talaga niya na maraming tubig. Pero pag sobra at matagal nakababad yung ating mga pananim sa tubig baha, hindi yan nakaka-recover at eventually namamatay. Malinaw na hindi lang patubig ang laban ng ating mga magsasaka, kundi proteksyon din laban sa baha. Hanggat hindi natutugunan ang problema sa flood control, patuloy na malulubog sa pinsala ang agrikultura at ang seguridad sa pagkain ng bansa. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Bawal gamitin sa sugal ang mga ayudang natatanggap mula sa gobyerno. Ayon ito kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na nag-utos sa mga tagapagpatupad ng mga programa ng pamahalaan na ipaalala sa mga beneficiary na hindi dapat gamitin sa sugal ang natatanggap nilang ayuda. Ayon kay Gatchalian, ang mga lalabag ay maaaring matanggal sa programa at ma-disqualify sa pagtanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa hinaharap. Ang kautusan ay kasunod ng direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas na i-unlink sa mga e-wallet mula sa mga gambling platforms at kaagapay ang paninindigan ng administrasyon
laban sa sugal. Sinalakay ng mga otoridad ang isang umano'y iligal na online pasugalan sa Makati. Arestado dyan ang 5 dayuhan at 2 Pinay. May umaarangkadang balita si Ryan Paraboles. Pinasok ng mga pulis ang opisinang ito kung saan nag-ooperate ang isa umanong illegal na online gambling hub sa Makati City. Tumambad sa mga operatiba ng PNP-CIDG ang hile-hilerang lamesa na puno ng mga computer set na ginagamit sa online pasugalan. Ikinasa ang operasyon matapos magkunwaring players sa mga pulis. Ang kumpanya, kumpirmadong walang permit. Gumagamit daw ng sariling website ang mga operator ng online pasugalan. Kaya sa unang tingin, aakalain mong lehitimo ang kanilang mga aktibidad. Pero ang hindi raw alam ng mga tumataya, halos wala silang tsansang manalo sa mga sinasalihang palaro. Arestado ang 5 foreign nationals at 2 Pinay na naabutan sa illegal na online gaming hub. Na-rescue naman ang nasa 41 individual na hinire umano bilang mga customer service at IT staff. Pero duda ang CIDG sa kung paano sila ipinasok sa ganitong trabaho. Iimbestigahan din ang posibilidad ng human trafficking kaugnay nito. Sa gitna ng paghihigpit sa operasyon ng online gambling, tiniyak ng CIDG na masusundan pa ang kanilang mga ikakasang operasyon laban dito. Marami pa raw silang minomonitor na may mga kaparehong aktibidad. Mahaharap ang mga naarestong foreign nationals at Pinoy sa reklamong illegal gambling at paglabag sa Access Device Act at Cybercrime Prevention Act. Ryan Paraboles, sumarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, problema sa kuryente, hinihinala ang sanhi ng sunog sa Davao City. Higit 100 pamilya apektado. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Okay mga karangkada, live traffic update muna ulit tayo. At ngayon, tingnan natin ang traffic situation mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may Ross Boulevard Corner EDSA. So kung unahin natin, yun na sa left side ng inyong mga screens, maluwag naman ang daloy ng trapiko. Ito yung galing ng Pasay, galing ng Makati, at papunta ng Parañaque area at papunta ng Coastal Road. Sa mga oras na ito ay wala naman magiging problema ang mga motorista. Samantala na sa kanang bahagi ng inyong mga screens, maluwag din ang daloy ng trapiko. Ito naman yung galing ng Coastal Road, galing ng Parañaque at papunta ng Pasay at papunta ng Makati. Sa ngayon, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa nakita nating screen. Pero usually, nagkakaroon yan ng build-up pagdating doon sa may ilalim ng LRT or doon sa may Malibay area. So, minsan din, nagkakaroon din ng build-up dyan sa may Magallanes papunta ng Ayala. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Ortigas. Unahin natin yun na sa left side. Yan yung northbound ng EDSA. Yan yung galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at papunta yan ng Cubao, North Avenue at Monumento. Sa nakita nyo nga sa inyong mga screens ay slow-moving na ang mga sakyan kahit holiday sa Quezon City. Pero sa ibang lungsod naman kasi hindi holiday ngayon. Kaya marami pa rin ang galing sa trabaho. Kaya nagkakaroon ng siksikan ngayon dyan sa may area na yan ng EDSA Ortigas. Pero kung kayo naman ay southbound na mula sa Quezon City, galing ng Kamanaba at papunta kayo ng Mandaluyong at Makati, walang magiging problema ang mga motorista kung kayo ay southbound at papunta ng Makati, Pasay area. Nasa mahigit 70 bahay ang nilamon ng apoy at tinatayang aabot sa 1.5 million pesos ang pinsala sa sunog na nangyari sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Noreen Igonia. Nagtulong-tulong ang mga residente at mga bombero upang maapula ang apoy matapos sumiklab ang sunog sa Purok San Isidro, Agdao proper, Davao City, 1:40 ng hapon nitong Lunes, Agosto 18. Sa isa pang aerial video ng isang netizen, makikita rin ang lawak ng pinsala ng naturang sunog. Ayon sa investigasyon, nag-umpisa ang sunog sa bahay ng isang residente dahil sa electrical short circuit. Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis kumalat ang apoy sa mga katabing bahay. Aabot sa 77 bahay ang natupok ng apoy at tinataya namang nasa 1.5 million pesos ang halaga ng napinsala sa insidente. Sinubukan pang iligtas ng ilang mga residente ang kanilang mga kagamitan
ngunit ang iba ay di na kinaya pa. Tiniyak din ng ilan na sa kanila na maligtas ang kanilang mga alagang hayop. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kung may dapat bang managot sa pangyayari. Yes, part po yan ng investigation ng Bureau of Fire Protection po. Yung may-ari ng isang bahay na rason kung bakit nasunog yung 70 houses. Po, may liability ba siya sa nangyari kahapong sunog? Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan sa insidente. Nasa isang gymnasium na ngayon ang mga nasunugan at nabigyan na rin ng paunang tulong ng lokal na pamahalaan. Nurin Igonia, umaarangkada sa pagbabalita. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko na laging beberipikahin ang tinatawag na authenticity ng anumang dokumento na sinasabing galing sa kanila, lalo na kung may kaugnayan ito sa anumang financial transactions. May kumakalat kasi ng mga papel umano na galing sa BSP pero wala naman silang inilalabas. Pinalalabas itong galing sa BSP o sa kanilang mga opisyal. Ang mga fraudulent documents ay mayroon pang nakadisplay na BSP logo at mga forged o dinayang pirma. Hangad nila nito na makakuha ng financial gain o personal na information. Maaring makipag-ugnayan naman sa mga numero na nakikita ninyo sa inyong mga TV screen o gadget. Nanindigan ang National Maritime Council na hindi magpapadala ng barko ng Navy sa Panatag o Scarborough Shoal sa kabila ng pangaharas at pagpapadala ng warship ng China. Ayon kay NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat mang-udyok ng gulo ang Pilipinas. Paliwanag pa ni Lopez, oras na magpadala ng Navy ship sa Panatag Shoal, maaari itong pakahulugang nanghahamon ng digmaan. Maaari din itong humantong sa misjudgment at miscalculation. Sakaling lumala ang tensyon, hindi lang ito makasasama sa Pilipinas at China, kundi sa buong rehiyon. Sa aming pagbabalik, Liza Soberano bumuwelta sa bashers na kine-question ang pagsisiwalat niya ng kanyang childhood trauma. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Radyo Patrol sa Islanda, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! DCMM, Radyo Patrol sa Islanda. Naging masaya at makulay ang selebrasyon ng Kadayawan Festival sa Davao City kamakailan. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Hindi alintana ang mainit na panahon. Hataw pa rin sa pagsayaw ang mga kalahok sa indak-indak sa Kadalanan Street Dancing Parade nitong linggo na highlight sa Kadayawan sa Davao Festival. 16 na contingents ang sumali na may galing pa sa iba't ibang dako ng Mindanao. Sinasalamin ng kanilang performance ang kultura ng tribo na kinakatawan nila. May mga hango rin sa mga kwento at alamat at tunay na pangyayari at mga hamon na hinaharap ng mga katutubo. Inabangan din ang parada ng 28 floats na hitik sa mga bulaklak at prutas sa Pamulak Floral Float Parade. May hugis durian, disenyong Philippine Eagle at iba pang mga sumisimbolo sa lungsod. It's been awesome. I'm from California and I wanted to see the festival, so we're here. Variety of culture, variety of people, variety of fruit, vegetables, marine life. It's just variety. Ang Kadayawan ay selebrasyon sa masaganang ani at pagbibigay halaga sa 11 Muslim at lumad na tribos sa lungsod. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita.
ng aktres na si Liza Soberano ang pambabash sa kanya matapos ang kanyang revelations sa docu-podcast na Can I Come In? May umaarangkadang showbiz balita si DJ Mama Mia. This habit of making myself. There's no stopping Liza Soberano mula sa pagsisiwalat ng kanyang dinanas na trauma noong bata pa siya hanggang sa pagsagot sa mga basher na kumekwestiyon sa intensyon ng kanyang revelations. Liza Soberano is holding up her ground. Ang mga pinagdaanan niya, ikinuwento ni Liza sa docu-podcast na Can I Come In? Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Liza na hindi madali ang desisyon niyang isapubliko ang kanyang pribadong buhay, pero layunin daw niyang makapagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa ibang babaeng dumaranas ng pang-aabuso. Hindi raw matitinag si Liza sa mga namamahiya at nagsasabing exaggerating at self-serving ang kanyang ibinahaging kwento. Payo rin ni Liza, huwag na lang pansinin ang mga taong sumasakay lang sa issue para sa pansariling interes. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Sakto nakagulat yung mga revelations doon. Although hindi ko napanood yung buo. Although medyo nung una, naguguluhan ako ba't iba-iba yung suot niya. Pero I think ganun talaga yung pagkakagawa. Yeah, ganun yung pagkakagawa. Hindi ko pa rin napapanood siya, pero of course, I've read the news. And whatever it is, kung ikaw ang abuso ay abuso. And for me, kailangan hindi tayo agree sa mga ganyan. Oo, tsaka yun nga. I mean, who are we to judge na sabihin na hindi totoo yung mga sinasabi niya? Mahirap lumantad na at ikukwento. Ang sinasabi kasi nga ng mga is parang masyadong exaggerated yung ibang kwento. Pero di ba? Ano yung masasabi natin na hindi totoo? What kung totoong yan yung truth niya, yan yung narrative niya. So, let's give her that, no? Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corto. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada